Natin kung Joel pa, hindi ko masabi ano ang malinaw sa akin. Tinamaan yung mga majority senators sa ngayon. Eh si Senator Cheese po ba, sa tingin nyo toktong isusunod na ba? Again, I cannot speak on behalf of the case, on behalf of the senators at yung particular case. Pero ito, nanggaling din yan nung kay Yusek Bernard. Hindi ko pa na mabasa yung mga particular na affidavit ng Chris Alford. Last sir, do you still see hope for our country despite the... Do I see what? Do you see hope for our country? Well, siyempre nakakalungkot. Kasi diba sa isang demokrasya, kami, tayo, yung mga nagagalit na Pilipino na gusto natin malaman yung katotohanan. Hope for our country despite the... Do I see what? Do you see hope for our country? Well, siyempre nakakalungkot. Kasi diba sa isang demokrasya, kami, tayo, yung mga nagagalit na Pilipino na gusto natin malaman yung katotohanan, ilabas ninyo yung katotohanan, hindi naman sila senador ni Marcos, ang mga pulis, ang AFP, ang mga sundalo at ang NBI, hindi sila pribado ng mga army ni Marcos o pulis. Sila ay pulis at sundalo ng mamamayan. At ang tungkulin nila, una sa lahat ay sa taong bayan, hindi kay Marcos, hindi kay Romualdez. Hindi si Marcos ang pinanggagalingan ng sahod ng mga pulis at sundalo. Ang pinanggagalingan ng sahod at benepisyo ng mga pulis at sundalo ay ang ating mga buwis na nanggaling sa dugo at pawis ng bawat mamamayang Pilipino. Diyan ako kinasuhan, inciting to sedition daw. Ang aking sinasabi na dapat ang mga kapulisan at mga sundalo na ninindigan para ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan. Sapagkat ang gobyerno ay hindi si Marcos at si Romualdez. Ang gobyerno ay ang taong bayan. At ang nakalagay sa konstitusyon, very clear, the armed forces of the Philippines, including the Philippine National Police, shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez, they are not the state, they are not the government, they are not the people. The people, tayong mamamayan, ang sambayanang Pilipino. Malinaw po yun. Hindi tayo nananawagan ng revolusyon. Hindi tayo nananawagan ng pag-aalsa. Nananawagan tayo ng reforma at pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Tumayo po tayong lahat at awitin natin habang nandito pa si Ka-Eric at sila Tatay Rani, ang bayan ko bilang theme song ng ating pagkakaisa. Unahan, Brother Oliver, samahan mo ako. Wait mga 1 minute or 2 minutes, pagkating ko lang si Brother Oliver at si Brother Benz. Sabayan nyo si Ka-Eric at iwagayway natin ang bandilang ito at buong kamao. Nakaganito tayo, hindi para lumaban sa gobyerno, kundi para manawagan ng paninindigan na dapat ang gobyerno nakikinig sa taong bayan. Mapayapa ang pagbabago na ating nais gawin. Okay. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan. Sino ang boses ng bayan? Inday Sara! Inday Sara! Sino ang handang lumaban? Inday Sara! Inday Sara! Para sa kinabukasan, sino ang sagot? Inday Sara for President! Inday Sara! Inday Sara!
kababayan, I am sorry for not having here for the last 2 weeks ng laban sapagkat 5 po ang kaso na isinampa kay Ka Eric at bawat isa 36,000 to 48,000 ang piyansa. Every week may kaso si Ka Eric. Kaya wala ako nung laban na yon kasi may standing warrant of arrest ako sa 2 korte sa Pasay. Wala pa akong pangpiyansa during that time at naghahanap ng mauutangan. Kaya wala pa ako rito nung 2 weeks. Pasensya na po. At sana wala nang kaso pagbaba ko dito dahil pang-7 na po yon, Brother Vince. Sana wala nang pang-8, pang-9, pang-10. Ayaw ko nang bumalik sa bundok. Tinalikuran ko po ang buhay rebelde. Because I believe that this government deserves a chance to reform. Lalo na ng panahon ni Tatay Digong. Sinayang lang ng pumalit na gobyerno. Hindi na rin po ako magre-rebelde, pero hindi ako mananahimik. Armas lang po ang binitawan ni Ka Eric. Ang prinsipyo pagmamahal sa interes at kapakanan ng mamamayan at ng sambayan ng Pilipino patuloy na naglalagablab sa puso ni Ka Eric. Armas lang po ang tinalikuran ko. We love you, Ka Eric. Armadong pakikibaka lang po ang tinalikuran ni Ka Eric. Yes. 21 years pa ako nakipaglaban sa gobyerno. Nabuhay po ako at binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na maging kapakipakinabang sa taong bayan sa mapayapang pamamaraan. Alam niya ni Tatay Rani ang buhay na pinagdaanan ko. I will not return to be an NPA, but I will stand with my life and principles even without the arms by my side sa prinsipyo ng mapayapang pagbabago. Kasama po kayo. Nandito po kami, Ka Eric. Salamat. Itong laban na to ay laban natin lahat. Kaya nagpapasalamat kami, no? Dahil si Ka Eric, nakita mo yung kanyang puso. Nakita po natin ang puso ni Ka Eric kung gano'n niya kamahal ang mamamayang Pilipino, kung gano'n niya kamahal ang bansang Pilipinas. Ngayon, patuloy po siyang kinakasuhan. Bakit po? Bakit gusto ba ng gobyerno na si Ka Eric ay bumalik sa NPA? No! Kaya nga pinapatutuo sa atin ngayon, itong oras na ito, na ayaw niya na talaga. Ayaw ko na. Binago niya na ang kanyang buhay. Pero bakit ang gobyerno kinakasuhan ng mga taong nagbabago? Diba? Pero yung mga maleta boys, ba't hindi yung nakasuhan? Pwede naman bumaliktad ako, ibenta ko sarili ko. 2023 pa kami inoferan. Yes. Ni Dr. Lorraine Badoy, hindi po kami pumayag. Malaki ang offer, yes. Pero para ano? Kapalit ng kaluluwa No. at kapalit ng pagtataksil sa inyo. Yes. Ang lahat ng pera maiiwan. Ang lahat ng material na bagay, kotse, bahay, mansyon, putang inang mali-malit ang pera na yan. Maiiwan nila yan. Kudrado lang po tayo. Maiiwan lahat yan. Yan lang po ang katapat natin. Pero- apat na kanto. Ang bansang matino ang gobyerno ay magiging bansa na siyang magiging inheritance ng darating pang henerasyon. Doon tayo sa tama. Mabuhay We kayo! are not Filipino for nothing. Ye are not Filipinos for nothing. Mabuhay po kayo! Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Yes. Back to Bings! Brother, take it away. Yan. Pasensya na kayo, emotional si Ka Eric. At pasensya na sa Mabuhay ang pagmumura na yan. Pilipinas! Mabuhay ang 13 senators! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Mabuhay ang ating Vice President! Mabuhay! Protektahan natin ang ating mamamayang Pilipino! Protektahan natin si Tatay Rani! Protektahan natin itong lugar na to dahil ibinigay sa atin to ng Diyos para ihayag ang katotohanan.